people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, so happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Ay nako, bilis ng araw, 21 days to go, Christmas na. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Christmas Day. Pero syempre ako naman ay kinakabahan na para sa operasyon ng mata ko sa Sabado. So akala ko nga matagal pa siya. Kanina ko lang na-notice, hala, isang tulog na lang, pupunta na naman kami ng hospital, charot. So yun, so natakot kasi ako doon. Saka, alam niyo yun, yung feeling na hindi mo alam yung gagawin sa'yo. Pero ayun nga, syempre may tiwala naman ako sa Diyos, may tiwala ako sa doktor. Kumbaga parang bahala na lang sila, charot. Ayun, so sana isama niyo ako sa prayers ninyo na sana maging successful. Actually guys, aaminin ko sa inyo, kanina nakaramdam ako ng lungkot, sabi ko nga, kasi tinakpan ko na naman yung isang mata ko. Talagang nakikita ko lang talaga, sinag lang. Sabi ko, Lord, ano ba to? Sabi ko, bulag ba to? Or maayos pa ba to? Pero syempre, wala akong ibang hiling sa Diyos, kundi sana makakita uli siya ng bonggang-bongga. Sana iyon ang pamasko sa akin ni Papa Jesus. So, yun. So, talagang, ewan ko, basta ang feeling ko kasi, pag tinatakpan ko yung kabilang mata ko, yung isang mata ko, tinatakpan ko, syempre, wala akong nakikita masyado kundi sinag. Nakaka-depress na parang nalulungkot ako sa sarili ko na bakit ako umabot sa ganung punto. Pero sabi ko nga siguro pagsubok lang to at naniniwala ako kakampi ko ang Diyos at naniniwala ako na maayos to. Kasi di ba wala namang imposible sa Panginoon. So yon, kaya sana sama niyo ako sa prayers ninyo na sana maging successful talaga ang gawa ng doktor. Ay nako, ewan ko, ayoko na lang mag-isip ng kung ano-ano, pero sabi ko nga, malakas naman yung loob ko. Actually, natutunan lang ako sa part na parang hindi ko kasi alam kung anong mangyayari at kung ano yung gagawin. Yun lang yung mga iniisip ko. The rest, hindi naman ako natatakot tumiga doon at ano, kasi parang no choice naman talaga ako, di ba? Lalakasan mo na lang talaga yung loob mo. So may mga nagawa na ako mga film para doon sa Sam Brusas na nga pang 2 araw. So siguro i-stop muna akong mag-vlogs. Depende. Pag sinabi ng doktor na pwede mo itong gawin, gagawin ko. Pero kapag hindi ko pwedeng gawin, may naka-stock naman ako. Dito lang ako medyo wala pa. Try ko maggawa bukas ng more. Ganon! So yun. So para syempre pagpunta ko doon ay maganda at makapagpahinga naman ako ng kahit mga 1 araw, 2 araw, ganon. Anyway, so depende sa sasabihin ng doktor. Ganon! Kaya yan. So ngayong araw na to, marami pa rin akong hatid na chika sa inyo. Alam nyo naman ang Mama Sam ninyo, may pagka-chismosa, charot. Hindi naman siya chismis. Isa lang siyang mga chika na, alam mo yun, na binibigyan ko ng opinion. So guys, simulan na natin ang ating mga chika. Sabing ganon, Annabelle McDonald, maraming naloka kasi syempre, si Annabelle McDonald ay naging Miss Charm first runner-up noong 2023. Ngayon ay sumali sa isang provincial pageant. So, syempre, naloka yung iba na parang ina-expect kasi nila itong si Annabelle McDonald ay sasali sa national pageant. So, inihintay niyan ng lahat. Nasasali siya sa Miss World, sasali siya sa Miss Universe Philippines, pero walang Annabelle McDonald na dumarating. Pero dito sa Zamboanga, kung saan merong isang pageant, local pageant, ayun, nagulat sila kasi naging kandidata siya doon. Ang tanong ng lahat, bakit? Di ba? So, ang tingin ko dito, may purpose siya kung bakit siya sumali dyan. Dahil siguro gusto niya mag-title dyan sa pageant na yan at para makasali sa, I guess, sa Binibining Pilipinas. So, abangan natin kasi hindi naman natin alam kung ano ang mga plano ni Annabelle McDonald kung bakit siya sumasali dito. Kahit ako hindi ko masyado naiintindihan. Sumali ba siya dito dahil malaki yung papremyo o sumali siya dyan dahil gusto niya pumasok sa isang national pageant na pwede niyang masalihan, baka nga ang Binibining Pilipinas. So, tingin nyo ba kung si Annabelle McDonald ay sasali sa Binibining Pilipinas sa susunod na taon, pwede ba siyang maging, tawag dito, pwede ba siyang maging
Miss International, o, di ba? So, yon. O, kaya, pwede ba siyang maging Miss Globe? Hindi ba to downgraded para sa kanya na naging first runner-up sa Miss Charm? To be honest, ako parang feeling ko, hindi naman, kasi iba pa rin naman yung status ng Globe, lalo na kapag nandito ka sa Binibining Pilipinas. And then, pwede din siya maging Binibining Pilipinas International. So, depende kung ano ang gusto niya talagang salihan na pageant at kung ano ang gusto niyang makuhang title. But ako para sa akin, kung saan niya gustong itry lang niya yan kasi wala namang masama. And then malay natin sa Miss Universe Philippines pala siya pupunta. So abangan natin yan. So ako si Annabelle McDonald's, naniniwala ako na kaya niya. So yon. So hintay-hintay lang tayo ng resulta nito at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ganon! Ay nako, so I'm so excited for her. And then para sa sumunod natin, chika, sabing ganon, Reyna Hispano-Americana title holder na si Winwin Marquez. So tingin ko daw ba, pwede ba dong sumali sa Miss Universe Philippines? So yon, so marami na nagsasabi na sumali daw to sa Miss Parañaque para daw magpunta sa Miss Universe Philippines. To be honest ako, para sa akin, okay na yung title niya na Reyna Hispano-Americana. Kasi hindi biro ang pagkuha niya dyan ng corona. Yes, totoo. Latinas layer siya, pero para sa akin, it's enough na. Oo, so totoo lang ha. Enough na siya para pag sumali pa sa isa pang pageant or sa Miss Universe Philippines. Kasi nangihinayang ako kapag natatalo sila, tapos title holder sila. So, okay na yung nakuha niyang titulo dito sa Reyna Hispano-Americana at manatili na siya dahil naging remarkable naman siya dyan. Kumbaga parang nakatatak yan sa utak ng mga tao. And then mas maganda manatili yon na, ay nako, si Winwin Marquez, Reyna Hispano-Americana na yan. Kumbaga parang iba yung caliber niya, di ba? Yung mga ganon. Yes, yung iba naghahangad na sumali siya sa sa Miss Universe Philippines. Pero ako para sa akin, tama na. Kasi parang better na yung nakuha niya. Kasi she's a queen already, di ba? Hindi niya na kailangan pang patunayan yung sarili niya. At may napatunayan na siya ng bonggang-bongga. Kasi hindi naman natin sigurado kung mananalo siya Miss Universe Philippines at hindi rin naman natin sigurado kung mananalo siya Miss Universe. So, hindi naman niya kailangan gumawa ng ingay kasi kilala naman ang Winwin Marquez. So, para sa akin, it's enough. Ganon! So, yun, nakakaloka, no? So, windang naman ako. Bakit pa sasali? At ito ang sumunod natin, chika. Sabing ganon, mga reyna ng Miss Indonesia na mayagpag ng bonggang-bongga sa international pageant. Kasi ang pambato nila sa elite ay naging 4th runner-up. Samantala naman sa Miss Aura ay top 11. And then dito naman sa Miss Grand ay 5th runner-up. At ito nga sinasabi nila, sa Miss Planet ay winner. So, kinukonsider talaga nilang winner talaga ang Miss Indonesia dito sa Miss Planet. To be honest ako, para sa akin, okay yan, maganda yan, masaya, di ba, para sa kanila. So, ano ba naman na makiselebrate na lang tayo sa kaligayahan nila kaysa naman kontrahin pa natin at nagmumukha tayong bitter. Hindi naman natin kailangan ibaba yung level natin para lang masabi na, taasan sila ng kilay. So, happiness nila yan at congratulations sa kanila and then dyan sila masaya, go, go, go! So, I hope na sana sa susunod na taon ay mamayagpag pa rin sila ng bonggang-bongga sa international pageant. Di ba? O, di ba? Ang bait ko. Kesa naman kasi kontrahin natin sila ng kontrahin at magtaray tayo sa kanila, di mag-focus na lang tayo sa mga magiging kandidata natin sa susunod na taon and then magkaalaman kung sino talaga ang tunay na reyna. Basta kasi ako para sa akin, yung pagiging powerhouse natin, hindi natin to kinuha ng overnight at para makipagbardagulan tayo sa mga nagkiklaim na powerhouse na sila. So, hindi mo naman maaalis sa kanila na mag-claim sila ng bonggang-bongga kasi nga, syempre, nandiyan yung inggit, nandiyan yung gaya-gaya putumaya. So, ano pa ba ang gagawin natin? Di let go na lang natin kung ano yung gusto nila, di ba? So, kaligayahan nila yan. Basta alam natin sa sarili natin, kung corona din naman ang pag-uusapan, Diyos ko, wala na tayo pag-uusapan dyan dahil ang dami ng corona ng Pilipinas. Hindi na nga mabilang sa kamay, di ba? So, yun. So, ganun talaga. Ay, nako. Sumasakit ulo ko sa kanila. Charot. So, yan. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, possible kaya na
magpunta o lumaban itong si Gassini Ganados at saka si Celeste Cortese dito sa Miss Grand Philippines. Tingin mo, Mama Sam, kung sasali sila sa Miss Grand Philippines, manalo kaya sila sa Miss Grand International? Ako, to be honest, kay Celeste Cortese, siyempre, kung pag-uusapan natin yung beauty, ay talagang nandoon talaga yung beauty ng isang Celeste Cortese. Pero para sa akin, siguro, kailangan pa rin ni Celeste na tawag dito, transform as a caliber candidates talaga. Kasi yung beauty nandiyan dyan eh. At alam natin ng pasabog. Kaya lang, ang problema ko kay Celeste, marami siyang tato. Hindi ko alam kung gusto ni Mr. Nawat yung maraming tato, di ba? But I go for Gassini Ganados. Yes, si Gassini Ganados. I think, yes, kaya ni Gassini makipagpukpukan. Kasi yung beauty pa ni Gassini plus, oh my God, nakakaloka. As in, talagang tatumbling ka sa kagandahan na meron ang babaeng to. Diba? So, ako para sa akin, kay Celeste over Gassini, I go for Gassini. Sa totoo lang. Pero, mas gusto kong sumali silang dalawa, hindi sa Miss Grand, sa Miss Supranational. Kasi parang feeling ko doon talaga kukuha to ng corona at parang feeling ko mananalo sila doon. Ganon. Pero kasi sa Miss Grand, kasi hindi ko alam eh. Iba kasi yung atake ng Miss Grand eh. Ang Miss Grand kasi dapat popular ka, plus nandoon caliber ka, plus may ganda ka talaga. So iba kasi yung laban, yung ganda pasado sila, pero yung pagiging popular, yung gagawa ng ingay, I think kaya naman talaga, pero nandoon ako sa part na baka masayang. Oo, gagawin lang first runner-up ulit, charot. So, yun, nagreklamo eh, no? Depende. Siguro kung talagang sasali sila sa Miss Grand, eh, paghandaan nila ng bonggang-bongga yung pasarela nila, yung mga eksena nila, kasi alam naman natin na sobrang gusto ni Mr. Nawat, talagang eksenadora ka ng bonggang-bongga. At saka, ando doon talaga yung tingin mo na kaya mo talagang ipanalo to. Kasi parang feeling ko deserve na rin naman natin manalo. Ako para sa akin ang mga inaabangan ko kasi sa Miss Grand na yan, Aliana Aduana, pwede yan, Gabi Basiano. Si Gabi medyo nakukulangan ako sa pasarela eh. Pero kapag na perfect yun ni Gabi, ay wala tayong pag-uusapan. Corona to. Ayun nga, may nag-comment nga ako, may nagbasa akong comment sa baba. At sabing gano'n, ang problema daw kasi kay Gabi Basiano ay yung atake na kapag nasa international pageant na, ayun, hindi siya makagalaw ng bonggang-bongga. To be honest, siguro dahil sa limit lang yung eksena noon sa Intercontinental, hindi ba katulad ng sa Miss Grand na maraming eksena. Basta gusto ko kay Gabi, magaling kasi si Gabi, saka parang feeling ko, ito na rin yung talagang dapat mong hintayin din talaga na lumaban sa Miss Grand eh. Siguro kailangan lang gawin ni Gabi ay pagandaan niya lang talaga yung pasarela kasi doon yung medyo weak siya doon eh, yung weakness niya, yung pasarela niya. Pero yung mga pasabog nito sa evening gown ay wala tayong pag-uusapan. Kaya ni Gabi makipagbardagulan ng bonggong-bongga, di ba? So, yan. Ay, nako, I'm so excited. Lalo na kung sa Bangkok gagawin. Tapos, si Gabi ang pambato natin. Ay, tatumbling ako. Magaling si Gabi Basiano, to be honest. Ang ano lang, yung pasarela lang niya, medyo nakukulangan lang ako. Konti. Yun lang. Konti lang naman. Pero, parang feeling ko kaya na yan ni Angel na i-push ng bonggang-bongga. So, yun! At eto pa, syempre, Aliana Aduana talaga. So, sabi ko, ay, eto na yung perfect. May body, may beauty, may brain, plus pasabog. Ay, winner talaga. Si, Aliana Aduana dito. Ito yung tipong pag hindi to pinanalo ni Mr. Nawat, ay mag-aaway na kaming dalawa. Charot! So, talagang mag-aaway kaming dalawa. Ayun. Kasi parang feeling ko isa perfect na para sa corona ng Golden Crown. She's a very strong, tapos matalino, reynang-reyna yung dating. So, ako para sa akin, si Aliana Aduana. Ewan ko kung a-agree kayo guys. Kasi di ba may beauty, may body, tapos oh my gosh, talagang iba din talaga yung caliber nito at matalino din talaga, di ba? So, yon. Kaya, eto na yung perfect. Sana sumali si Aliana. Kaysa naman pumunta siya ng Miss Universe, wala din namang kwenta na ang Miss Universe. Charot, walang kwenta talaga. Yung ganon. Ay, nako, good luck. Good luck sa kanila. But, abangan natin yan kasi syempre excited tayo para sa kanila. At eto,
para naman sa sumunod natin, chika. Ang Miss Charm, tuloy na daw ang laban at ang roommate daw ni Miss Philippines ay si Miss Ecuador. To be honest, malalaman natin yung kanilang simula ng pageant ay December 9. So, sa December 9, kapag nag-go na talaga yung pageant na to, ayun na yun. Di ba? Kasi, Diyos ko, ilang beses ba sila na dyan na, malapit na, bigla silang umurong. Eh ngayon, ayan na, may mga roommate sila. Eh di, go lang sa roommate, di ba? So ako para sa akin si Kyla Carter. Si Kyla Carter, matalino to eh. To be honest, yung talino neto, winner. Pero hindi ko gusto din yung pasarela neto. Kaya lang, hindi ko alam kung nag-train siya ng bonggang-bongga. Kasi doon talaga siya mapapalpak sa madadali. Pangit naman sabihin yung papalpak. Doon siya madadali sa pasarela niya. Kasi kita naman natin sa Miss Universe Philippines kung paano to rumampa. Nakakaloka. Pero yung beauty niya, okay na. Pasok na talaga sa banga. At plus yung talino din neto. Ang complaint ko lang din sa kanya, ayun lang din, yung pasarela niya. But I hope na na-train siya talaga ng bonggang-bongga. So, malakas ang laban niya sa corona. Ganon. Kasi, di ba, ang perfect nito, ang beauty, tapos yung body, tapos, ayun na lang, medyo may pagkaano lang, payat lang konti. Pero, talagang lalaban. I think lalaban talaga ang Kyla Carter dito sa Miss Charm. So, yon. Kaya excited din eh. Exciting din to kapag natuloy. Kasi, talagang alam mo naman na papalo naman si Kyla Carter. Ayun lang talaga, sana nag-train siya ng pasarela. Kasi, syempre, importante pa din na may train ka sa pasarela. Lalo na kung alam mo medyo mahina ka dyan. Ganon. At ito naman ang sumunod natin na chika, si Vina. Mukhang sasali na naman dito sa Miss Universe Thailand. So, pinupush kasi siya ng mga tagahanga niya na mag-go nga dito sa Miss Universe Thailand. So, ako naman, ang masasabi ko naman, okay lang naman kung gusto sumali ni Vina. Pero, pang-apat niya na to pag nagkataon. Malay mo naman sa pang-apat, kumuha na siya ng corona, di ba? So, sobrang sa ulo niya na yung entablado. Parang feeling ko kasi noon last time na sumali siya, binigay niya na yung lahat ng kanyang makakaya. So, I hope na sana makoronahan na siya kung sasali uli. Pero parang feeling ko hindi na to sasali. Paulit-ulit na lang, lagi na lang siya dun sa first runner-up, second runner-up, second runner-up. Malay mo naman sa susunod title na o kaya third runner-up na. Charot. So, yun. Kawawa naman si Vina. I hope na sana talaga mabigyan siya ng chance talaga na makalaban sa Miss Universe. Kasi matagal na rin naman itong hinihintay doon. Diba? Speaking of Miss Universe, so yun nga, marami nga nagsasabi na ano na lang ba ang magiging lagay natin dito sa Miss Universe? Lagi na lang ba tayo pang special award lang? Oo. Medyo nakakaloka kung iisipin mo ha. Kasi 'di ba parang ang pangit naman na parang 2 taon na magkasunod na parang humakot tayo ng special award pero hirap na hirap tayo makatungtong ng top 5. At parang feeling ko na deserve naman ng mga kandidata natin na ipinadala dito sa Miss Universe noong 2023 and then 2024 na makatungtong ng top 5 talaga. Kaya lang, ewan ko, parang may nakabara. So, nararamdaman ba ninyo na parang may nakabara? So, ayun nga. So, kaya yung ibang tao talagang iniisip nila na wala na tayong katarungan dito sa Miss Universe kasi nga parang feeling nila na hanggang ipang special award na lang talaga tayo. Ako naman, ang iniisip ko naman dyan, siguro nagkataon lang. Ayun kasi, as long as possible, gusto ko maging positive sa Miss Universe eh. Baka nagkataon lang, o baka naman talaga hanggang doon lang talaga yung mga reyna natin. Pero, sa susunod na taon, kapag nagpadala talaga tayo ng bonggang-bongga pa rin na kandidata katulad ni Michelle D at saka ni Chelsea Manalo, tapos pang special award pa rin ang ibinigay sa kanila, sa kanya, ay nako, lokohan na to. Charot. So, yan. Ako naniniwala pa rin ako sa Miss Universe. Naniniwala pa rin ako na tutungtong pa rin tayo sa top 5. Naniniwala ako na sa susunod na taon na malalagay tayo sa magandang pwesto.
So, abangan natin yan, di ba? So, abangan natin yung magiging resulta sa susunod na taon. Kasi yung sinasabi nung iba, kaya daw, gawa daw ni Thailand. So, eto daw yung pinalit na sa Pilipinas na mailagay daw sa pwestong yon. Ako naman, ang iniisip ko naman, baka naman hindi. Nag-iisip lang tayo ng ganon. Pero tingnan natin sa susunod na taon, doon talaga magkakaalaman kung kaya ba nilang ilaglag si Thailand sa competition or malalagay pa rin to sa top 5. Alam nyo, sa totoo lang guys, pwede naman nila ilagay si pareha sa top 5 si Philippines at saka si Thailand. So, depende na lang talaga yan sa labanan sa susunod na taon. So, sana makakuha tayo ng kandidata na talagang kayang umabot ng top 5. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa Mama Sam Vlogs, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.